Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria, ang inyong kasama dito sa Kwentong Puso TV. Halina't muli nating buksan ang ating mga puso sa isang salaysay na susubok sa ating pananaw tungkol sa pagbangon mula sa kabiguan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati. Pero paano kung ang mismong taong dumurog nito ay ang siya ring kailangan mong harapin para tuluyang gumaling? Tapos ka na ba? Nakuha mo na lahat ng basura mo? Parang nabasag na salamin ang mundo ni Maria. Ang bawat salita ni Rafael ay tila matulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Huminto ang pag-ikot ng lahat. Tanging ang mabilis na pagtibok ng dibdib niya ang kanyang naririnig, kasabay ng mahinang paghikbi ng 3 taong gulang nilang anak na si Miguel na mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Malamig na tanong ni Rafael habang walang pakialam na inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. I told you, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na to. You and your son are dragging me down. Ang lalaking kaharap niya, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa sarili niya, ang lalaking pinagsilbihan niya na ipinagpalit ang sariling mga pangarap para sa pangarap nito, ngayon ay tinatawag siyang basura. Rafael, parang awa mo na. Halos pabulong na pakiusap ni Maria, nanginginig ang mga labi. Saan kami pupunta? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Rafael. That's your problem, not mine. Masyado kang naging kampante, Maria. You thought habang buhay kitang bubuhayin? The world is moving forward, and I can't be stuck with a woman who has nothing to offer. Hindi na makasagot si Maria. Naramdaman niya ang lamig ng sahig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga paa. Ang bigat ng lumang duffel bag na nag-iisa niyang dala ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Sa ibabaw ng lamesa, sa gitna ng gulo, may isang mamahaling relos, kulay ginto. Pambabae, hindi sa kanya. Isang mabilis na sulyap lang yon, bago niya muling ibinaling ang tingin sa nangingilid na luha sa mga mata ng kanyang anak. Mama! Yumuko si Maria at binuhat si Miguel. Ang init ng yakap ng bata, ang tanging nagbibigay lakas sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo. Shh, baby. Everything will be okay. Naglakad siya patungo sa pinto. Bawat hakbang ay tila may nakadagang blok ng semento. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang mga usisang mata ng kanilang mga kapitbahay. Ang iba'y nagbubulungan. Ang iba'y umiiling na may halong awa. Ang hiya. Ang kahihiyan. Parang mga dagang unti-unting kumakain sa natitira niyang pagkatao. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, pababa sa hagdanan ng kondominium na minsan niyang tinawag na tahanan. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya kay Miguel habang pumapara ng tricycle. Okay lang tayo. Maglalaro tayo sa bago nating bahay. Pilit siyang ngumiti. Kahit nararamdaman niya ang unang patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa loob ng masikip na tricycle, habang papalayo sila sa lugar na yon, mas lalong humigpit ang yakap niya sa kanyang anak. Sa bintana, pinanood niya ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Saan ako nagkamali? Huminto ang tricycle sa dulo ng isang kalsada, sa tapat ng isang madilim na eskinita. Binayaran niya ang driver gamit ang mga huling baryang natitira sa kanyang bulsa. At doon, nagsimulang umambon. Nakatayo si Maria sa gitna ng simento. Yakap-yakap ang natutulog na si Miguel. Ang kaninang ambon ay isa ng malakas na ulan at sa loob ng ilang segundo, basang-basa na sila. Ang manipis niyang damit ay dumikit na sa kanyang balat. Nanginginig siya sa lamig at sa takot. Wala nang masisilungan, walang matatawagan, walang mapupuntahan. At sa gabing iyon, ang tanging narinig niya
ay ang walang katapusang pagpatak ng ulan. Kasabay ng pagtulo ng sarili niyang mga luha. Ang tunog ng walang tigil na patak ng ulan, ang tanging naririnig ni Maria. Bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang sinapit. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan, hindi lang dahil sa basang damit, kundi dahil sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Mahigpit niyang niyakap si Miguel, na natutulog ng mahimbing sa kanyang mga braso, ang tanging init sa gitna ng malamig na gabi. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sa anak niya. Sumilong siya sa isang maliit na waiting shed at mula doon ay natanaw niya ang isa pang tricycle na mabagal na paparating. Kahit nanginginig, tinipon niya ang natitirang lakas para pumara dito. "Kuya, may alam po ba kayong kahit pinakamurang kwarto lang?" Tanong niya sa driver. Basag ang kanyang boses. "Kahit para sa amin lang ng anak ko ngayong gabi." Tiningnan siya ng driver mula ulo hanggang paa. Ang itsura niyang parang basang sisiw, ang duffel bag, ang batang mahimbing na natutulog. May pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit sa huli ay tumango rin. "May alam akong isang bed spacer dyan sa looban. Kay Aling Nena. Subukan niyo doon." Dinala sila ng tricycle sa isang masikip na eskinita. Huminto sila sa tapat ng isang lumang gate na gawa sa kahoy. Pagkababa ni Maria, narinig niya ang umuugong na tunog nito habang binubuksan ng driver. Sumalubong sa kanila ang amoy ng lumang kahoy at yakapin. Isang matandang babae, marahil nasa mga 60 anyos, ang lumabas mula sa pinto. May suot siyang duster at nakapusod ang kanyang kulay abong buhok. Matatalim ang mga mata nito. Ito na siguro si Aling Nena. "Anong kailangan nila?" Tanong ng matanda. Ang boses ay magaspang. "Naghahanap po ng matutuluyan, Aling Nena. Kahit isang gabi lang daw po." Sagot ng driver. Tiningnan ni Aling Nena si Maria mula sa basang buhok hanggang sa pudpud niyang tsinelas. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Maria. "Magkano po?" Mahinang tanong ni Maria habang pilit na itinatago si Miguel mula sa ambon. 200 isang gabi, walang banyo sa loob. Dinukot ni Maria ang laman ng kanyang bulsa. Wala na. Walang-wala na. Sa isang iglap ng kahihiyan, hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang nag-iisang bagay na may halaga na natira sa kanya. "Pwede po bang ito muna? Babayaran ko po kayo bukas na bukas din." Tinitigan ni Aling Nena ang singsing. Pagkatapos ay ang umiiyak na mukha ni Maria. Umiling ito. "Hindi ko kailangan yan. Pera ang kailangan ko." Nanghina ang mga tuhod ni Maria. Akala niya ay iyon na ang katapusan. Pero nagpatuloy si Aling Nena. "Sige na, bukas mo na bayaran. Pumasok na kayo. At baka magkasakit pa yang bata." Gumaan ang pakiramdam ni Maria na halos hindi niya makontrol ang pag-iyak. "Salamat po. Maraming salamat po." Ang kwarto ay maliit. Isang banig sa sahig, isang maliit na mesa at isang bumbilyang walang takip. Pero para kay Maria, iyon ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Maingat niyang inihiga si Miguel, kinumutan ng nag-iisang tuyong tuwalya mula sa bag. Pagkatapos, napaupo siya sa sahig at doon niya naramdaman ang pagod na kanina pa niya tinitiis. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Si Aling Nena. May dala itong isang mangkok ng mainit na lugaw at isang tuyong tuwalya. "Kainin mo to," sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. "Baka magkasakit kayo." Inilapag nito ang mangkok sa mesa at tumalikod na bago pa man makapagpasalamat si Maria. Habang kumakain si Maria, ang init ng lugaw ay unti-unting gumapang sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, umiyak siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Nang medyo gumaan ang kanyang pakiramdam, napatingin siya sa labas ng kwarto sa maliit na sala ni Aling Nena. May mga lumang litrato sa dingding, ngunit isa ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang litrato ng isang babaeng nakangiti sa harap ng isang malawak na bukirin. Pamilyar ang nangiti.
Parang nakita na niya ito dati, pero hindi niya matandaan kung saan. Kinuha niya ang kanyang cellphone na kanina pa naka-off para makatipid sa baterya. Pagbukas niya, isang text message mula sa isang unknown number ang pumasok. Tumawag ka. Kinabahan? Si Maria, pero tinawagan niya ang numero. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Isang boses ng matandang babae. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Anak, Maria? Umuwi na ako. Halos mabitawan ni Maria ang mangkok ng lugaw. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, halos pabulong. Inay? Ang salitang inay ay lumabas sa bibig ni Maria na parang isang panaginip. 10 taon. 10 taon na silang hindi nagkita ng kanyang ina, si Isabel, mula nang mangibang bansa ito para magtrabaho sa gitnang silangan. Ang kanilang komunikasyon ay naging madalang hanggang sa tuluyan ng naputol dahil sa samaan ng loob na nagsimula nang piliin ni Maria si Rafael kaysa sa payo ng kanyang ina. Nasaan ka, anak? Tanong ni Isabel. Sa kabilang linya, may halong pag-aalala ang boses. Nanginginig ang kamay ni Maria habang sinusubukan niyang magsalita. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano niya sasabihin na ang buhay na ipinaglaban niya noon ay gumuho na ngayon. Sa huli, ang tanging nasabi niya ay ang address ng bahay ni Aling Nena. Kinabukasan, maagang nagising si Maria. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Miguel. Ang payapang mukha nito na walang kamalay-malay sa unos na kanilang pinagdadaanan. May kumatok sa pinto. Si Aling Nena. May dalang 2 pandesal at 1 tasa ng kape. Mag-umagahan ka muna, sabi nito. At yung bayad? Mamaya na kapag nakausap mo na ang nanay mo. Tumingin si Maria kay Aling Nena nang may pagtataka. Paano niyo po nalaman? Narinig ko kayo kagabi. Simpleng sagot ng matanda. Darating siya. Hindi ba? Tumangulang si Maria. Hindi nagtagal, isang taxi ang huminto sa tapat ng eskinita. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, may maikling buhok at simpleng kasuotan. Pero bakas sa tindig ang katatagan, ang bumaba. Ito si Isabel. Pagkaakita pa lang ni Maria sa kanyang ina, bumagsak ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. At doon, humagulhol siya na parang isang bata. Patawad, inay. Patawad. Paulit-ulit niyang sabi. Hinaplos ni Isabel ang likod ng kanyang anak. Shh! Nandito na ako. Sa loob ng maliit na kwarto, ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang pagmamaltrato ni Rafael, ang kahihiyan, ang kawalan. Nakikinig lang si Isabel. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sakit para sa anak. Hindi siya nagbigay ng mga salitang, "Sinabi ko na sa'yo." Sa halip, pagkatapos magkwento ni Maria, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ako mayaman, Maria. Pagsisimula ni Isabel na parabang nabasa niya ang nasa isip ng anak. Ang ipon ko sa 10 taon na pagtatrabaho ay sapat lang para makapagsimula ng maliit na babuyan at taniman sa probinsya. Hindi kita kayang bigyan ng buhay na marangya. Gumuho ang maliit na pag-asang umusbong sa puso ni Maria. Pero, pagpapatuloy ni Isabel, mayroon akong maibibigay sa'yo na higit pa sa pera. Tumingin siya sa mga mata ni Maria. Ang karanasan ko, ang kaalaman ko kung paano bumangon mula sa wala. Inilabas ni Isabel ang isang maliit na passbook mula sa kanyang bag. Ito ang natitira sa ipon ko matapos kong bilhin ang lupa. 20,000. Hindi yan tulong, anak. Pautang yan. Gagamitin mo para magsimula. At babayaran mo sa akin kapag kaya mo na. Tiningnan ni Maria ang passbook. 20,000. Maliit na halaga para sa iba. Pero para sa kanya, iyon ay isang kayamanan. Pero, anong gagawin ko dito, inay?
Ngumiti si Isabel sa unang pagkakataon. Isang nangiting pamilyar, ang nangiting na sa lumang litrato sa dingding ni Aling Nena. Hinawakan ni Isabel ang magaspang na kamay ni Maria. Hindi kita bibigyan ng isda, anak. Tuturuan kitang mangisda. Sa mga sumunod na oras, nag-usap sila. Hindi bilang mag-inang matagal na nagkahiwalay, kundi bilang dalawang babaeng gumagawa ng plano. Tinanong ni Isabel, "Saan ka magaling, Maria?" Sa pagluluto po, sagot ni Maria. Mahilig po akong magluto. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Maria. Isang maliit na karinderya, isang lugar kung saan maipapakita niya ang nag-iisang talento na alam niya. Mabilis siyang kumuha ng isang papel at lapis mula sa bag ni Miguel at nagsimulang magsulat. Isang simpleng listahan ng mga posibleng lutuin, mga kakailanganing gamit, at isang simpleng kalkulasyon ng gastos. Inabot niya ang papel kay Isabel. Ito na ang kanyang business plan. Seryosong tiningnan ni Isabel ang papel. Bawat linya, bawat numero, itinupi niya ito at ibinulsa. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensidad. Sigurado ka ba dito? This is not a game. Hindi nag-alinlangan si Maria. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak at pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang apoy sa kanyang puso. "Opo, inay," sabi niya ng may buong determinasyon. "Siguradong sigurado po ako." Ang pagdududa sa sarili ay isang anino na pilit na bumubuntot kay Maria. Ngunit ang imahe ng kanyang natutulog na anak ang nagsisilbing liwanag na tumutulak sa kanya palayo sa dilim. Gamit ang 20,000 pisong puhunan mula kay Isabel at sa tulong ni Aling Nena na nakahanap ng isang maliit at murang pwesto malapit sa sakayan ng jeep, nagsimula ang pagbangon ni Maria mula sa abo. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng amoy ng bagong pinta, tunog ng martilyo, at walang katapusang pagod. Si Isabel ang nagsilbing utak, tinuturuan si Maria kung paano mag-budget at makipagtawaran sa palengke. Si Aling Nena naman, sa kanyang pagiging masungit, ang naging lakas, tumutulong sa pagbubuhat at pag-aayos. Si Maria ang puso, ang bawat kaldero, bawat sandok, bawat plato ay hinugasan at inayos niya ng may buong pag-iingat. Isang linggo ang lumipas, isang maliit na karatula na gawa sa kahoy ang isinabit sa harap ng pwesto. Kusina ni Maria. Sa unang araw ng pagbubukas, maagang gumising si Maria. Nagluto siya ng kanyang mga specialty, adobo na may pinya, sinigang na baboy na tamang-tama ang asim, at menudo na sagana sa sahog. Ang bango ng kanyang mga luto ay kumakalat sa buong eskinita. Isang paanyaya sa lahat ng dumaraan. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Pero lumipas ang umaga, iilan lang ang pumasok. May bumili ng soft drinks. May nagtanong lang kung magkano. Dumating ang tanghali. Ang pinakaabalang oras. Ngunit ang mga upuan sa loob ng kusina ni Maria ay nanatiling bakante. Ang init ng tanghali ay kasabay ng unti-unting panlalamig ng kanyang pag-asa. Nakaupo siya sa isang tabi, pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, ang mga jeep na humihinto at umaalis pero walang pumapasok. Nang mag-aalas-2 na ng hapon, isang lalaking mukhang pagod, puno ng alikabok ang damit at may dalang hard hat, ang pumasok. Ito ang kanyang unang tunay na customer. "Ate, magkano yang adobo?" tanong nito. 35 lang po, kanin included, sagot ni Maria. Pilit nang ngumingiti. Umorder ang lalaki. Tahimik itong kumain sa isang sulok. Pinanood siya ni Maria. Bawat subo ay tila isang paghatol. Nang matapos ang lalaki, tumayo ito para magbayad. "Salamat sa pagkain, ate," sabi nito. Bago umalis, lumingon ito at ngumiti. "Ang pangalan ko pala ay Jose.
Ang sarap ng luto mo. Parang luto ng asawa ko. May ngiti sa labi ni Mang Jose, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Ang simpleng papuri na yon ay parang ulan sa isang tuyong lupa. Iyon ang nagbigay lakas kay Maria para tapusin ang araw. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Mang Jose at minsan ay may kasama ng isa o dalawang katrabaho. Unti-unting nadadagdagan ang kanyang customer, pero hindi pa rin sapat para mabawi ang araw-araw na gastos. Habang nag-aayos ng mga pinamili isang hapon, napansin niya ang isang itim na kotse na may tinted na bintana. Dumaan ito sa harap ng kanyang karinderya. Bumagal na tila may tinitingnan sa loob bago muling bumilis at lumiko sa kanto. Hindi niya naaninag kung sino ang sakay. Kinabukasan, sa parehong oras, dumaan ulit ito. Pagdating ng Biyernes, sa pagtatapos ng unang linggo, binilang ni Maria ang kanyang benta. Pagkatapos ibawas ang mga gastos sa pamamalengke at ang maliit na upa, halos wala nang natira. Ang 20,000 puhunan ay paubos na. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Miguel, umupo si Maria sa gitna ng kanyang maliit at tahimik na karinderya. Tiningnan niya ang mga bakanteng upuan, ang mga malinis na kaldero. Ang bango ng adobo kanina ay napalitan na ng amoy ng kawalan. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak, sa inosenteng mukha nito. Para sa kanya ang lahat ng ito. Pero paano kung hindi sapat? Paano kung nagkamali siya? Napahawak siya sa kanyang dibdib, pinipigilan ng isang hikbi. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumulong sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng takot at pagdududa. Kaya ko pa ba to? Ang pagdududa sa sarili ay isang malamig na pader na humaharang sa daan ni Maria. Ngunit kinabukasan, habang pinupunasan niya ang mga lamesa bago magbukas, pumasok si Mang Jose at sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ate Maria, masayang bati nito. Nagdala ako ng mga kasama. Gutom na raw sila sa kwento ko tungkol sa adobo mo. Sa likod niya ay may 10 construction worker. Lahat ay nakangiti at nagbibiruan. Biglang napuno ng ingay at buhay ang maliit na karinderya. Halos hindi magkandaugaga si Maria sa pagkuha ng order at pagsasali ng kanin. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato ang naging pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang kusina ni Maria ay naging paboritong tambayan ng mga construction worker. Dahil sa kanila, natuklasan din ito ng mga tricycle driver na nag-aabang ng pasahero sa kanto. Sumunod ang mga estudyante mula sa kalapit na eskwelahan. Pati ang ilang mga empleyado ng opisina ay dito na rin nanananghalian. Si Maria ay hindi na lang si Maria. Siya na si Ate Maria ng lahat. Alam niya ang paboritong ulam ng bawat suki. Alam niya kung sino ang mahilig sa maanghang, kung sino ang ayaw ng taba, at kung sino ang laging humihingi ng dagdag na sabaw. Ang kanyang karinderya ay hindi na lamang isang kainan. Ito ay naging puso ng kanilang maliit na komunidad. Isang lugar kung saan ang mga kwento, tawanan, at problema ay malayang pinagsasaluhan sa ibabaw ng isang mainit na plato ng pagkain. Isang tanghali. Habang abala siya sa paghihiwa ng sibuyas, narinig niya ang usapan ng 2 customer sa isang mesa. Nabalitaan mo ba yung issue sa cruise construction? Sabi ng isa. Dawit daw sa isang questionable government project. Baka bumagsak yun. Cruise construction. Ang pangalan ng kumpanya ni Rafael. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Maria. Pakiramdam niya ay may isang piraso ng yelo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Pamilyar ang pakiramdam, ang takot, ang kaba. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi na ito ang kanyang mundo. Ang mundo niya ngayon ay ang kusinang ito. Lumipas ang mga buwan. Ang kaarawan ng kanyang anak na si Miguel ay dumating. 4 na taong gulang na ito. Nalungkot si Maria dahil ang kaya niya lang ibigay ay isang maliit na cupcake na may kandila.
Ngunit pagdating niya sa karinderya ng umagang iyon, isang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang buong lugar ay may mga mumurahing dekorasyon. May isang maliit na cake sa ibabaw ng mesa. At nandoon silang lahat, si Aling Nena, si Mang Jose, at ang kanyang mga suki. Nakangiting kumakanta ng happy birthday. Hindi pwedeng walang handa ang paborito naming bata, sabi ni Mang Jose habang inaabot ang isang maliit na laruang truck kay Miguel. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang tuwa sa mga mata ng kanyang anak at ang sinserong pagmamahal mula sa mga taong halos hindi niya kaano-ano, naramdaman ni Maria na nakahanap siya ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang hindi galing sa dugo, kundi binuo ng kabaitan at respeto. Ang gabi ay puno ng tawanan. Ang tagumpay ay matamis. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Maria ang kapayapaan. Naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit habang nagliligpit na sila, isang babaeng nakaunipormeng puti at may dalang folder ang pumasok sa karinderya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Good evening. Hinahanap ko ang may-ari ng lugar na ito," sabi ng babae sa formal na tono. "Ako po," sagot ni Maria, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Ako si Gang Reyes, mula sa Business Permits and Licensing Office ng City Hall." Biglang kinabahan si Maria. "May natanggap kaming reklamo," pagpapatuloy ng babae habang binubuklat ang folder. "At base sa aming records, may problema sa permit ng pwesto ninyo." Humigpit ang hawak ni Maria sa laylayan ng kanyang apron. "Po? Pero kompleto po ang mga papel ko." Isinara ni Gengoro Reyes ang folder ng may pagkadismaya. "I'm sorry, pero kailangan itong ipasara habang iniimbestigahan ang reklamo. Effective immediately." Ang salitang ipasara ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Maria. Parang isang malakas na kulog na biglang kumidlat sa isang maaliwalas na langit. Handang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang banta ng pagsasara ay isang multo na bumabagabag kay Maria. Ngunit sa kabilang bahagi ng syudad, ang mundo ni Rafael Cruz ay puno ng ingay, mamahaling pabango, at tunog ng mga kupitang nag-uumpugan. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na penthouse, isang baso ng champagne ang hawak, habang si Clarice ay abala sa pag-aasikaso ng kanilang mga bisita, mga mayayamang negosyante, mga kilalang personalidad. Ito ang kanilang buhay, isang walang katapusang selebrasyon ng tagumpay. "Darling, Mr. Tan is looking for you," bulong ni Clarice sa tainga ni Rafael. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang pulang bestida. "He's very interested in our new offshore investment." "Of course, darling," sagot ni Rafael. Isang ngiti na sanay na ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit habang nakikipag-usap siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Mr. Sandoval, contractor. Pasimple siyang lumayo sa ingay at nagtungo sa balkonahe. "Rafael, nasaan na ang bayad?" Bungad ng iritadong boses sa kabilang linya. 1 month nang delayed. Nagrereklamo na ang mga investors ko." Nawala ang nangiti ni Rafael. Napalitan ito ng pagkainis. "Sandoval, I told you, I'll handle it. May konting cash flow problem lang." "Cash flow? O baka naman yung high-risk stocks na pinasok mo ang problema?" Sarkastikong sagot ng kausap. "Bahala ka, Cruz. Bigyan mo ako ng tseke bukas. Kung hindi, magkita na lang tayo sa korte." Bago pa makasagot si Rafael, ibinaba na ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa kanyang telepono. Sa isang iglap, bumalik ang pamilyar na kaba. Dinukot niya ang kanyang wallet para sana kumuha ng niga o ng sigarilyo. Ngunit ang nahawakan niya ay isang maliit at lukot na bagay sa isang tagong bulsa. Isang lumang litrato. Siya, si Maria, at ang isang taong gulang pa lang na si Miguel, nakangiti sa harap ng isang simpleng Jollibee.
Ang ngiti ni Maria noon, totoo. Walang halong pagkukunwari. Isang mabilis na sulyap lang yon. May kumirot sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong sinupil ng inis. Mabilis niyang isinara ang wallet at ibinalik sa bulsa. Pagbalik niya sa loob, paalis na ang mga bisita. Naiwan silang dalawa ni Clarice sa gitna ng kalat. "The party was a success," sabi ni Clarice habang tinatanggal ang kanyang hikaw. "But Rafael, I checked our accounts this morning. Medyo malaki na ang nababawas. We need to be more practical." "Don't worry about the money, Clarice. Ako ang bahala," sagot ni Rafael, halatang iritado. "How can I not worry? This lifestyle, Rafael, our lifestyle, it needs to be maintained," git ni Clarice. "Yung investment mo sa crypto, kumusta na? Sabi mo sigurado yon." "It's a long-term game, hindi mo maiintindihan." Medyo tumaas na ang boses ni Rafael. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan na. Ang kanilang tamis ay napalitan ng pait. Ang kanilang perpektong relasyon ay nakasabit pala sa isang manipis na hibla na tinatawag na pera. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Si Clarice ang tumatawag kahit nasa harapan lang niya ito. Nagtaka siya. Sinagot niya ang tawag at ang boses ni Clarice na narinig niya ay hindi na malambing o nainis. Ito ay puno ng galit. Isang galit na nakakakilabot. "Rafael, na-freeze ang bank account ko. Anong ginawa mo?" Ang salitang pera ay isang lason na unti-unting pumapatay sa mundo ni Rafael. Ngunit para kay Maria, ang banta ng pagsasara ay isang apoy na gumising sa kanyang natutulog na diwa ng palaban. Pagkaalis ni Gangar Reyes, napaupo si Maria sa isang silya, blanko ang isip. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay parang isang kastilyong buhangin na handa ng tangayin ng alon. Pumasok si Aling Nena na narinig ang buong pag-uusap. "Huwag kang maniwala dyan," sabi ng matanda. Umuusok ang ilong sa galit. "Walang problema sa permit mo, inayos natin yan. Malinaw pa sa sikat ng araw, may nagiinit sa pwesto mo, Maria. May mas malaking negosyante na gustong makuha to." Ang mga salita ni Aling Nena ay parang isang sampal na gumising kay Maria. Ang takot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hindi na siya papayag na tapak-tapakan muli. Kinabukasan, sa halip na magluto, isang anunsyo ang isinulat ni Maria sa isang karton at idinikit sa labas. Pansamantalang sarado dahil sa isang hindi makatarungang reklamo. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Mang Jose ang unang dumating. Pagkatapos, ang mga kasamahan niya, ang mga tricycle driver, ang mga estudyante. Lahat sila ay nagtipon sa harap ng kusina ni Maria. Nagtatanong kung ano ang maitutulong nila. "Mayaman ang kalaban natin," sabi ni Aling Nena. "Pero mas marami tayo." Doon nagsimula ang kanilang maliit na people power. Gumawa sila ng isang petition. Si Maria mismo, kasama si Aling Nena, ay kumatok sa bawat pinto sa kanilang barangay. Bawat pirma ay isang patunay ng suporta. Bawat salita ng encouragement ay isang dagdag na lakas. "Saan na kami kakain ng masarap at murang tanghalian, Ate Maria?" Reklamo ng isang estudyante habang pumipirma. "Hindi kami papayag na mawala ka dito," sabi ng isang nanay. Dinala nila ang petisyon na may daan-daang pirma sa barangay hall. Isang pagpupulong ang idinaos. Nandoon si Ginangar Reyes at ang abogado ng isang negosyanteng hindi nila pinangalanan. Nagsimulang magsalita si Maria. Nanginginig ang boses sa simula. Ipinapaliwanag ang kanyang panig. Ang kusina ni Maria po. Ito po ang bumubuhay sa anak ko." Nang maramdaman niyang parang bibigay na siya, isang boses ang biglang tumayo mula sa likuran. Si Mang Jose, ang lalaking bihirang magsalita. "Kapitan," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Lahat ay napatingin sa kanya. "Hindi po ako magaling magsalita,
Pero isa lang po ang alam ko. Tumingin siya kay Maria pagkatapos ay sa kapitan. Ang kusina ni Maria ay hindi lang kainan. Tahanan po namin yan. Sumunod ang palakpakan. Ang bulungan ng pagsang-ayon ay naging isang malakas na sigaw ng suporta. Napabaling ang kapitan sa nagrereklamong panig. At dahil sa bigat ng suporta ng komunidad, wala silang nagawa. Ang reklamo ay ibinasura. Ang permit ni Maria ay pinagtibay. Naiyak si Maria sa tuwa at pasasalamat. Niyakap niya si Aling Nena at Mang Jose. Niyakap niya ang buong komunidad. Kinabukasan, muling nagbukas ang kusina ni Maria. Bilang selebrasyon at pasasalamat, nagsabit siya ng isa pang anunsyo. Libreng lunch para sa lahat ngayong araw. At sa ilalim nito, simula sa susunod na linggo, magbubukas po tayo ng munting feeding program para sa mga bata dito sa atin. Ang karinderya ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ang tagumpay ay mas matamis dahil ito ay ibinabahagi. Sa gitna ng kasiyahan, napatingin si Maria sa labas. At doon, sa kabilang kalsada, nakatayo sa ilalim ng isang puno, may isang anino. Isang lalaking payat, gusot ang damit, nakatingin mula sa malayo. Kahit malabo, kilala niya ang tindig na yon. Ang anino ng kanyang nakaraan, si Rafael. Ang anino ni Rafael sa malayo ay isang mabilis na gunita lamang para kay Maria. Ngunit para mismo kay Rafael, ang anino ng kabiguan ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang nagyayelong bank account ni Clarice ang naging unang yugto ng kanilang pagtatalo. Anong nangyari? Bakit na-freeze? Sigaw ni Clarice habang palingalinga sa kanilang penthouse na tila ba ang mga pader ay unti-unting lumiliit. Calm down, I'll fix it, sagot ni Rafael, kahit ang totoo ay hindi niya alam kung paano. Ang mga kasosyo niya sa high-risk investment ay bigla na lang hindi matawagan. Ang kanyang siguradong kita ay naging isang malaking bula na pumutok sa kanyang mukha. Hindi pa man niya nare-resolba ang problema, isang mas malaking bomba ang sumabog. Kinabukasan, ang pangalan ng Cruz Construction ay nasa lahat ng pahayagan at balita sa TV. Ang anomalya sa government project na narinig lang ni Maria bilang isang tsismis ay isa na ngayong pambansang iskandalo. Bumagsak ang stocks ng kumpanya na parang isang bolang apoy mula sa langit. Ang mga telepono sa kanyang opisina ay walang tigil sa pagring. Mga galit na kliyente, mga nagpapanik na investor, mga abogadong nagbabanta ng demanda. Ang mga kasosyo na dati tumatawag sa kanyang bro ay bigla na lang siyang inabandona. Rafael, you need to fix this, sigaw ni Clarice. Hindi na sinusubukang itago ang takot sa kanyang boses. Our reputation, my reputation, is on the line. I need money, Clarice. Just a little. Para mabayaran ng ilang tao. Para tumahimik sila sandali. Pakiusap ni Rafael, nilunok ang kanyang pride. Tiningnan siya ni Clarice, hindi na may pagmamahal, kundi may kalkulasyon. I can't. Protect your own assets, darling. That's the first rule in this game. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Doon niya napagtanto, hindi siya minahal ni Clarice. Minahal nito ang pera at ang lifestyle na ibinibigay niya. Siya ay isang investment na ngayon ay nalugi. Umuwi si Rafael isang gabi sa isang tahimik at madilim na kondo. Walang Clarice. Ang tanging naroon ay ang mga mamahaling gamit na tila nanunuya sa kanya. Binuksan niya ang ref. Umaasang may makakain. Ngunit ang laman lang nito ay mga bote ng champagne at mamahaling alak. Walang mainit na pagkain. Walang Maria na sasalubong at magtatanong kung kumusta ang araw niya. He felt utterly and completely alone. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang sobre ang nakadikit sa pinto ng ref, isang eviction notice. Nanginig ang kamay niya habang binabasa ito. Inoobliga siyang umalis sa loob ng isang linggo. At ang pinakamasakit na bahagi, ang pangalan na nakalagay bilang may-ari ng unit,
Ang pangalan na nagpapalaya sa kanya ay nakapangalan kay Clarice, pati ang tahanan na akala niya ay sa kanya ay isa lang palang palamuti sa buhay na ipinahiram sa kanya. Wala siyang tunay na pag-aari. Napaupo siya sa sahig na marmol, napasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang hiya, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng purong takot. Tumingala siya sa kisame, sa chandelier na dati simbolo ng kanyang tagumpay, at isang malakas at puno ng pait na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawa ng isang taong nawala na ang lahat. Ang pangalan ni Clarice sa eviction notice ay ang huling pako sa kabaong ng dating buhay ni Rafael. Ngunit para kay Maria, ang pangalan niya ay unti-unti nang nagiging simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang kanyang munting feeding program ay nagsimula sa isang simpleng kaldero ng mainit na sopas para sa mga batang naglalaro sa kalye. Ngunit isang hapon, isang kabataang babae na may dalang kamera ang tahimik na kumain sa kanyang karinderya. Hindi ito nagpakilala. Kumuha lang ito ng ilang litrato ng pagkain ng mga batang masayang kumakain ng sopas at ng nakangiting mukha ni Maria habang nag-aabot ng mangkok. Kinabukasan, nagulat si Maria nang dumagsa ang mga customer na hindi niya kilala. May mga taga-ibang lugar, lahat ay may hawak na cellphone at hinahanap ang viral na karinderya na may puso. Ang kabataang babae pala ay isang sikat na food blogger. Ang post niya tungkol sa kusina ni Maria, higit pa sa pagkain, ay nag-viral sa social media. Ikinuwento nito, hindi lang ang masarap na luto, kundi ang kabutihan sa likod nito. Bigla, ang kusina ni Maria ay naging isang destinasyon. Isang araw, isang babaeng naka-corporate attire ang pumasok at nagpakilalang siya si Miss Ledesma, ang HR manager ng isang malaking call center sa kalapit na gusali. Mrs. Santos, sabi nito, nabasa namin ang blog tungkol sa inyo at natikman na rin namin ang luto nyo. We are very impressed. Naisa na naming alukin kayo na maging daily meal provider para sa aming 500 empleyado. 500. Halos malaglag ang hawak na sandok ni Maria. Ito na. Ito na ang kanyang big break. Ang mga sumunod na linggo ay naging mas abala pa kaysa dati. Kinailangan niyang umupa ng mas malaking pwesto sa likod para gawing commissary. Kinailangan niyang kumuha ng mga tauhan at ang una niyang mga kinuha ay ang mga nanay din mula sa kanilang komunidad na naghahanap ng dagdag kita. Ang kusina ni Maria ay isa na ngayong ganap na negosyo at si Maria, isa ng tunay na entrepreneur, isang boss. Ang pinakamasayang araw para sa kanya ay ang unang araw ng sweldo. Isa-isa niyang inabot ang mga sobre sa kanyang mga empleyado. Ang mga ngiti at pasasalamat sa kanilang mga muka ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Nakita niya ang sarili niya sa kanila, ang pangarap, ang pag-asa para sa pamilya. Gabi na. Naghahanda na silang magsara nang may isang delivery man na nag-abot ng isang selyadong sobre para kay Maria. Nagtaka siya. Hindi siya umorder ng kahit ano. Pagbukas niya, isang makapal na dokumento mula sa isang law office ang laman. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binasa ang unang pahina. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Mga salitang legal. Mga paragraph na hindi niya maintindihan. Ngunit isang parirala ang malinaw na tumatak sa kanyang isipan. Isang pariralang nagpabagsak sa lahat ng sayang naramdaman niya sa buong araw. Formal petition for sole custody and guardianship of the minor, Miguel Santos Cruz. Ang nagpetisyon, si G. Rafael A. Cruz. Hinahabol nito ang kanyang anak. Ang nag-iisang bagay na hindi niya kayang isuko. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. Matapos siyang itaboy at talikuran, ngayon ay gusto nitong kunin ang kanyang anak. Ang sobre ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tagumpay na kanyang tinatamasa ay biglang nawalan ng lasa.
Ang salitang guardianship ay isang desperadong baraha na inilabas ni Rafael, ngunit hindi ito galing sa lakas, kundi sa matinding kahinaan. Pagkatapos niyang mapalaya sa penthouse, ang mundo ni Rafael ay gumuho ng tuluyan. Ang mga bank account niya ay na-freeze dahil sa mga kaso. Ang mga kaibigan na dati niyang kasama sa mga party ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Mula sa isang mamahaling kondo, napilitan siyang umupa ng isang maliit at masikip na apartment sa isang lugar na dati hindi niya papansinin. Ang amoy ng kanal at usok ng sasakyan ang bumubungad sa kanya tuwing umaga. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, pero ang pangalang Rafael Cruz ay naging synonym na sa iskandalo. Walang kumpanyang gustong madikit sa kanya. Bawat pinto ay sarado, bawat interview ay nauuwi sa pag-iling. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng kahihiyan. Isang araw, sa gitna ng kanyang paghahanap, may tumawag sa kanya. Isang dating kakilala. May alok ito. Isang maliit na housing project sa probinsya. Hindi ito malaki, pero sapat na para makapagsimula siyang muli. Pero Raf, sabi ng kausap, ang investor, conservative. Gusto niya ng family man, may asawa't anak. Alam mo na, para magbigay ng image ng stability. May pamilya ka pa ba? Ang tanong na yon ang nagbigay sa kanya ng ideya. Si Miguel, ang kanyang anak. Kung makukuha niya ang custody, magkakaroon siya ng family man image. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Hindi ito dahil sa pagmamahal sa bata. Sa puntong yon, ang isip niya ay nakatuon lamang sa sariling kaligtasan. Kaya't ipinadala niya ang sulat. Ngunit habang naghihintay siya ng sagot mula sa abogado ni Maria, ang realidad ng kahirapan ay lalong tumitindi. Naubos na ang natitira niyang pera. Isang araw, wala na siyang pambayad sa upa, wala na ring pambili ng pagkain. Ang gutom ay isang bagay na naririnig lang niya dati sa kwento. Ngayon, nararamdaman niya ito sa kumakalam niyang sikmura. Walang ibang pagpipilian, nilunok niya ang lahat ng kanyang pride at lumabas para maghanap ng kahit anong trabaho. Natanggap siya sa isang construction site bilang isang ordinaryong laborer. Ang mga kamay niyang sanay humawak ng ballpen at architectural plans ay ngayon ay humahawak na ng pala at nagbubuhat ng sako ng semento. Ang init ng araw ay tumatagos sa kanyang balat. Ang bawat patak ng pawis ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Isang hapon, habang nagpapahinga, nakita niya ang isang batang kalye na masayang kumakain ng kanin mula sa isang styro box. Sa takip nito ay may isang mumurahing laruang robot. Bigla niyang naalala si Miguel. Naalala niya ang mga kaarawan nito na hindi niya pinuntahan, ang mga laruang ipinangako niya pero hindi ibinigay. Naalala niya ang tawa nito, ang maliliit na kamay na yumayakap sa kanya. At doon, sa gitna ng ingay at alikabok ng construction site, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak si Rafael. Hindi iyak ng pagkatalo o galit, isang iyak ng tunay at malalim na pagsisisi. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang bumuhos sa syudad. Ngunit kailangan nilang magtrabaho. Kailangang tapusin ang pagbuhos ng semento. Sa kabilang banda, si Maria, matapos makausap ang kanyang abogado, ay pauwi na sakay ng kanyang delivery van. Dahil sa lakas ng ulan at baha, napilitan siyang dumaan sa isang hindi pamilyar na ruta. Biglang napatigil ang kanyang sasakyan. Sa harap niya, may isang malaking construction site. Ang mga ilaw nito ay nagbibigay liwanag sa gitna ng madilim na gabi. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng mga trabahador, isang pamilyar na figura ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lalaking payat, basang-basa, nanginginig sa ginaw, habang nagtutulak ng isang wheelbarrow na puno ng semento. Hindi siya maaaring magkamali. Si Rafael. Ang imahe ni Rafael na basang-basa sa ulan, itinutulak ang mabigat na wheelbarrow, ay tila isang eksena
mula sa isang pelikulang hindi kailanman inisip ni Maria na mapapanood niya. Ang lalaking dati nakatayo sa tuktok ng mundo, na tumingin sa kanya na parang basura, ay ngayon ay nasa ilalim, literal na nagpapakahirap sa putik. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit at galit. Nararapat lang sa kanya yan, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ito ang karma. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang nanginginig na katawan ni Rafael, ang pagod sa mukha nito, nakitang-kita, kahit sa layo, may ibang damdamin na nanaig. Habag, awa, hindi niya natiis. Kinuha niya ang isang malaking payong mula sa likod ng van at isang termos ng mainit na kape na lagi niyang baon. Bumaba siya ng sasakyan at maingat na tumawid sa kalsada. Hindi siya napansin ng mga trabahador. Lahat sila ay abala. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rafael na nakayuko at humihingal sa pagod. Itinaas niya ang payong sa ibabaw nito. Naramdaman ni Rafael ang paghinto ng patak ng ulan sa kanyang likod. Nagtataka siyang lumingon. At ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang malakas na buhos ng ulan sa payong at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Maria ang pagkagulat, ang hiya, at isang bagay na hindi niya pa nakikita dati, ang pagkatalo. Sa mga mata naman ni Maria, nakita ni Rafael hindi ang galit o panunumbat, kundi isang bagay na mas mahirap harapin, ang awa. Ang power dynamic sa pagitan nila ay tuluyang nabaliktad. Dati, siya ang may hawak ng lahat. Ngayon, siya ang basang sisiw na pinapayungan ng babaeng kanyang itinakwil. Inabot ni Maria ang termos at isang supot ng tinapay na nakuha niya mula sa van. Muli, walang salita. Nanginginig ang kamay ni Rafael habang tinitingnan ang iniaabot ni Maria. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Marumi, magaspang, at may mga kalyo na. Ang mga kamay na ito, na dati gumuguhit ng mga plano para sa matatayog na gusali, ay ngayon ay puno ng putik. Ito ang simbolo ng kanyang pagbabago, ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahan niyang inabot ang kape at tinapay. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay paos at basag. Tumangulang si Maria. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang van. Iniwan ang payong kay Rafael. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang kanyang ginawa ay sapat na. Kinabukasan, habang abala si Maria sa pag-aasikaso ng malaking order sa kanyang commissary, isang anino ang tumigil sa bukas na pinto. Si Rafael. Nakatayo siya doon, suot ang malinis ngunit lumang damit. Payat, mukhang pagod. Ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Lahat ng empleyado ni Maria ay napatingin, nagbubulungan. Tumingin si Maria sa kanya, naghihintay. Naglakad si Rafael papasok. Huminto siya sa harap ni Maria, sa gitna ng kusinang simbolo ng tagumpay nito. Yumuko siya ng bahagya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Maria. Binabawi ko na ang petition para sa custody ni Miguel, mahina niyang sabi. Nagulat si Maria. Alam kong wala akong karapatan. Pagpapatuloy niya, ang ginawa ko. Desperado lang ako, pero mali. Tumingala siya at sa wakas ay sinalubong ang tingin ni Maria. Kahit anong trabaho, Maria, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng bigat ng kanyang pinagdaanan. Kahit tagahugas lang ng plato, kailangan kong patunayan, hindi sa'yo, kundi sa sarili ko, na kaya kong magbago. Ang alok ni Rafael na magtrabaho bilang tagahugas ng plato ay hindi lang isang alok. Ito ay isang pagsuko, isang pag-amin ng pagkatalo, at isang hiling ng pagkakataon para sa pagbabayad puri. Ang buong commissary ay napuno ng katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Maria, naghihintay ng kanyang desisyon. Maging si Aling Nena na nagkataong nandoon ay napakunot ang noo, handang magsalita
para kontrahin ang ideya. Si Isabel, na abala sa pag-iimpake ng mga mailbox, ay huminto at matalim na tinitigan si Rafael. Tinitigan ni Maria si Rafael. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit nakita rin niya ang multo ng nakaraan, ang sakit, ang pagtataksil. Huminga siya ng malalim. Bukas, sabi niya, sapat lang para marinig ng lahat. Mag-umpisa ka ng 6:00 ng umaga. Huwag kang malilate. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa buong kusina. Hindi makapaniwala si Aling Nena. Si Isabel ay napailing na lang. Ngunit walang nangahas na questionin ang desisyon ni Maria. Si Rafael naman ay parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang simpleng tango lang ang kanyang naisagot bago siya tumalikod at umalis. Kinabukasan, 5:30 pa lang ng umaga, ay nasa labas na ng komisary si Rafael. At doon nagsimula ang kanyang araw-araw na pagpapakumbaba. Ang dating arkitekto na naguutos sa daan-daang tao ay ngayon ay sumusunod sa utos ng mga kusinera ni Maria. Ang kanyang opisina ay ang lababo na puno ng maruruming kaldero at sebo. Ang mga unang linggo ang pinakamahirap, ang mga tingin na mapanghusga, ang mga bulungang naririnig niya kapag siya ay nakatalikod. Yan ba yung asawa ni Ate Maria? Ang kapal ng mukha. Tinitiis niya ang lahat. Tahimik siyang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos ng kanyang shift, binibigyan siya ni Maria ng sahod para sa araw na yon. Isang maliit na sobrang may lamang eksaktong halaga. Walang labis, walang kulang. Isang hapon, isinama ni Maria si Miguel sa commissary. Nakita ng bata si Rafael sa isang sulok, abala sa pagwawalis ng sahig. "Mama, why is Papa cleaning the floor?" Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Lumuhod si Maria para maging kapantay ng anak. Hinawakan niya ito sa balikat at ngumiti ng malumanay. "Because that's how we show we care for our home, anak. We keep it clean." Sa paglipas ng panahon, napansin ni Maria ang maliliit na pagbabago. Ang isang sirang gripo na laging tumutulo ay bigla na lang naayos. Ang isang pintuan ng stockroom na dati umuugong ay bigla na lang tumahimik. Ang mga mabibigat na sako ng bigas ay maayos ng nakasalansan tuwing umaga. Walang nagsasabi sa kanya, pero alam niyang si Rafael ang may gawa. Hindi ito nagpapasikat. Ginagawa niya ito ng tahimik kapag walang nakatingin. Isang Sabado, ang pinakaabala nilang araw. Mayroon silang malaking catering event para sa isang kasal. Lahat ay nagmamadali. Ang tensyon ay mataas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumigaw ang head chef nila. "Nasaan si Mang Boy? Hindi siya pumasok." Si Mang Boy ang tanging marunong magluto ng paella Valenciana, ang main dish para sa event. Nagpanik ang lahat. Sinubukan nilang tawagan si Mang Boy pero hindi ito sumasagot. Ang oras ay tumatakbo. "Anong gagawin natin?" Natatarantang tanong ng assistant chef. Wala sa ating may alam kung paano lutuin yan. Habang ang lahat ay nagkakagulo, isang kalmadong boses ang narinig mula sa gilid ng kusina. "Alam ko kung paano yan." Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon si Rafael, pinupunasan ng kanyang basang mga kamay sa apron. "Fine dining ang specialty ko dati," sabi niya. Nakatingin ng diretso kay Maria. "Let me try." Ang mga salitang "let me try" ni Rafael ay sinalubong ng katahimikan at pag-aalinlangan. Ngunit nakita ni Maria sa mga mata nito, hindi ang yabang ng dati niyang asawa, kundi ang sinserong pagnanais na tumulong. Oras ang kalaban nila. Wala silang pagpipilian. "Sige," sabi ni Maria. Ang kanyang desisyon ay pinal. "Gawin mo." Parang isang general na biglang isinabak sa giyera. Kumilos si Rafael nang may kumpiyansa at husay. Hindi siya nag-utos. Nakisuyo siya. "Pakiabot ng saffron."
Pwede bang pakicheck ng init ng apoy? Ang mga kusinerang dati minamata siya ay ngayon ay sumusunod na lang, napapahanga sa kanyang galing. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, kalkulado, at malinis. Kitang-kita na ito ang mundo niya dati. Sa loob ng isang oras, isang malaking paelyera na puno ng napakabangong paella Valenciana ang naluto. Tamang-tama sa oras. The event was a huge success. Nakatanggap si Maria ng tawag mula sa kliyente. Pinupuri ang pagkain, lalo na ang paella. Pagkatapos ng event, habang ang lahat ay nagdiriwang at nagliligpit, nakita ni Maria si Rafael. Hindi ito sumali sa selebrasyon. Sa halip, tahimik itong bumalik sa kanyang pwesto sa lababo at nagsimulang maghugas ng naglalakihang mga kaldero na ginamit. Nilapitan siya ni Maria. "Rafael," tawag niya. Huminto ito sa paghuhugas at lumingon. "Salamat," sabi ni Maria. "You saved us today." Isang maliit at pagod na ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. "Trabaho ko lang na hindi malugi ang negosyo ng boss ko." Sa unang pagkakataon, pareho silang napangiti. Ang tensyon sa pagitan nila sa loob ng maraming buwan ay tila natunaw. Nang gabing iyon, bago umuwi ang lahat, inabot ni Maria ang sahod ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong bonus para sa nangyari. Tiningnan ni Rafael ang pera, pagkatapos ay tumingin kay Maria. Kinuha niya ang sobre, binuksan ito, at kinuha ang kalahati ng laman. Ang natitirang kalahati ay maingat niyang itinupi at ibinalik kay Maria. "Para sa allowance ni Miguel," sabi niya. "Pasensya na kung ngayon lang ulit." Ito ang unang beses na nagbigay siya ng walang hinihinging kapalit. Hindi dahil kailangan para sa isang image, kundi dahil gusto niya. Natigilan si Maria. Tinanggap niya ang pera. Kinabukasan, hindi pumasok si Rafael. Nag-alala si Maria. Ngunit pagdating ng hapon, dumating ito. Suot ang kanyang pinakamalinis na damit. May dala itong isang maliit na bag. "Aalis na ako, Maria," sabi niya. Tumingin si Maria sa kanya. Naghihintay ng paliwanag. "May tumawag sa akin. Isang maliit na kumpanya sa probinsya. Kailangan nila ng draftsman. Hindi malaki ang sahod, pero sapat na para makapagsimula ulit." Tumingin siya sa paligid ng commissary. "Natutunan ko dito na ang halaga ng isang tao ay wala sa laki ng kinikita niya, kundi sa kung paano niya ito kinikita." Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siyang muli. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, ngunit ngayon, wala ng sakit o galit. Tanging pag-unawa. "Salamat sa pangalawang pagkakataon." Hindi ito isang "I love you." Hindi ito isang pakiusap na bumalik. Ito ay isang paalam na puno ng pasasalamat at respeto. Pinanood siya ni Maria habang naglalakad siya papalayo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Rafael," tawag niya. Lumingon ito. Isang ngangiti ang ibinigay ni Maria. Isang nanangiting payapa at totoo. "Mag-iingat ka." Isang taon ang lumipas mula nang lisanin ni Rafael ang syudad. Ang dating maliit na kusina ni Maria ay isa na ngayong mas malaki at mas modernong commissary, ngunit nanatili pa rin ang init at pagiging homely nito. Sa labas, may isang malawak na espasyo para sa kainan, puno ng tawanan at kwentuhan ng mga tao. Ang feeding program para sa mga bata ay mas lumaki pa at ngayon ay sinusuportahan na ng ilang lokal na negosyo. Nakatayo si Maria sa gitna ng selebrasyon kasama ang kanyang anak na si Miguel, na ngayon ay mas malaki at mas masigla na. Si Isabel, Aling Nena at Mang Jose ay nandoon din, bahagi na ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga empleyado, na karamihan ay mga nanay din mula na sa kanilang komunidad, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Tiningnan ni Maria ang paligid. Ang kanyang commissary, ang mga taong nagmamahal sa kanya, ang kanyang anak. Ang kapayapaan na kanyang nararamdaman ay hindi nagmula sa kayamanan, kundi sa pagtindig sa sarili niyang mga paa.
sa pagbuo ng sarili niyang pangarap at sa pagbabahagi ng kanyang tagumpay. Sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw at unti-unting lumiliwanag ang mga ilaw ng commissary, may inabot si Miguel sa kanya. Isang sulat na may selyo mula sa probinsya. Ang sulat ay galing kay Rafael. Binuksan ni Maria ito. Ang sulat ay maikli, ngunit bawat salita ay may bigat. Kumusta ka, Maria? Matagal na rin. Nandito ako ngayon sa probinsya. Nakapagtayo na ako ng maliit na construction business. Hindi malaki, pero sapat na para mabuhay ng marangal. Ang bahay na to, ako mismo ang nagdisenyo at nagtayo. Simple lang, pero akin. Pinaghirapan ko. May kalakip itong litrato, isang maliit na bahay na may hardin. Simple, payapa. Bakas ang pagod, ngunit may tuwa. Sa mukha ni Rafael, nagpatuloy ang sulat. Natutunan ko dito, Maria, na ang tunay na pundasyon ay hindi semento, kundi respeto. Respeto sa sarili, respeto sa kapwa, at respeto sa bawat patak ng pawis na ibinubuhos mo. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagturo mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi para sa kayamanan, kundi sa pagpapatawad at pagbibigay halaga. Binaba ni Maria ang sulat.